Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Good morning, magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Bali yung gagawin ko po ngayon ay meron po akong mga nabasang mga comment doon po sa 2 araw na nakalipas na upload ni Pinuno Ka Business regarding kay Vera at saka kay Lito. Kasi nagbasa ako ng mga komento doon, may mga nag-comment na parang sinisisi sila Pinuno Ka Business na ito sa nangyayari ngayon kila Ate Vera at saka kay Lito. Pero bago ko ituloy itong aking reaction or opinion, pagbibigay ng opinion dito sa comment, ay gusto ko muna pasalamatan kayong lahat po ng mga silent viewers, new subscribers po sa akin. Munting kobo, salamat. Mga nagla-like, nagko-comment at saka nagsishare po, thank you. And please support po natin ang Ka-Business Official, Papa Dins TV and Ka-Business Family. At ganoon na rin po yung mga kagwangs natin na 6. So para doon po sa mga hindi pa sila kilala, mga bago pa lang, sila po si Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, and then itong pangalawang batch, sila si Kagwang Burnok Official, Kagwang Bong Official, at saka si Kagwang Bugi Official. And shout out po sa lahat ng aking mga kasamahang mga reactors. So ito po, yung upload na ito ni Pinuno Ka Business na 2 araw na ang nakalipas. Doon na naman si Ate Vera, iyak-iyak na naman siya. Sa totoo lang, para sa akin pisahan ko sa ganito. Siyempre babae din ako Kung ipapakita sa asawa mo na iniiyakan mo siya, ganun yun Oo, nasasaktan ka, pero maging matatag ka. Ito ngayon nangyari kay Ate Vera. Sa bawat ganyang problema, iyak siya kaagad, umiyak. Ng luha niya, babaw ba. Pero, okay lang yun, pero wag naman lagi, kasi nga, nakakapanghina yung ganun So ito, may babasahin pa akong comment, at ilalagay ko rin po ito dito sa aking screen. So, kasi talagang yung iba, karamihan talagang mga nagsasabing iwanan na yan si Lito, Vera, gising ka na, yung ganun. Marami So ito, babasahin ko po. Pumili lang po ako ng 3 kasi basta 3 silang comment na kakaiba para sa akin. Ito yung una. Galing kay new user, sabi niya. Ito patungkol kila Ka-Business, ang kanyang comment. Pinakasal mo pa kasi Mr. Ka-Business, di natuloy si Vera makahanap ng taong tama para sa kanya. Vera, layuan mo na si Lito, walang kwentang lalaki. Wala na ngang silbi, masama pa ugali. So ito po yung sa una. Ipinakasal daw nila Pinuno Ka Business, Mrs. Ka Business ng Ka-Business Family. Ito sila Lito at Vera. Sa puntong ganun, tama ka. Kasi sila ang pinakasal nga nila ito. Pero, siguro bago pa lang to kasi new user na siya. Ilang taon na rin silang tinulungan ng Ka-Business Family. Dumating sila Vera at Lito dyan. Matagal nang nagsasama ang dalawang yan. Matagal na po sila nagsasama. Ayaw kay Vera 5 taon na sila. Then, lumapit kila Ka-Business. Hinanap talaga. Nanghingi ng tulong. So, ayan na sila ngayon. Nagnegosyo na bankrupt. Umuwi ng probinsya sa Tarlac. Doon kay Ate Vera. Umalis din. Nakita nila Pinuno Ka Business. Nila Burnok, nangangalakal si Ate Vera, namamalimos si Lito. Ngayon, tinulungan ulit nila Pinuno Ka Business kasi nga hindi nila kayang tiisin Hindi nila kayang tiisin. Lalo na si Pinuno, hindi niya kayang tiisin. Makikita na gano'n ang sitwasyon. Ngayon, sinama sa bahay nila. Pumayag naman to sila Lito at Vera na sumama. Alam natin, ito sila Pinuno Ka Business. Kahit naman sino na may bahay, kung talagang para sa inyo sagrado yung kasal, gagawin niyo talaga to. Sinabi ni Pinuno Ka Business na ayaw niyang may kasama sila sa bahay na hindi kasal. Ayaw niya na naglilibin lang. At saka bago pa man yan tumira doon sila Lito nung isinama doon, itong huli na nila Pinuno Ka Business,
Sa tindahan pa lang, balak na nilang magpakasal. Hindi lang natuloy, siguro dahil nga sa financial. Hindi natuloy. Kaya para sa akin, hindi dapat sisihin sila Pinuno Ka-Business kung bakit nakasal sila Vera. Dahil ayaw niya kay Mrs. Ka-Business bago gawin ang kasal habang naghahanda pa lang sila. Kinausap si Ate Vera kung sigurado ka ba na pakakasalan mo ito, si Lito. Oo naman siya. Hindi ko alam baka nagayuma ito si Ate Vera ni Lito. Ganun na lang siya yung parang hindi niya kayang bitawan. Sa totoo lang hindi naman natin minamaliit or dinidiscriminate yung itsura ni Lito. Hindi. Kaya lang, yung ugali niya kasi, hindi na tama eh. Hindi na tama yung ginagawa niya kay Vera. Yung sakripisyo si Vera lahat, bumubuhay sa kanya lahat. Tapos ganun pa yung gagawin niya. At ito talaga, huwag po natin sisihin ang ka-business family kung bakit nakasal ito sila. Salamat pa nga tayo dahil nga nakasal. Ang problema dito talaga si Lito. At magpasalamat din tayo sa ka-business family dahil doon yung nakasal sila. Marami ang nag-sponsor sa kasal nila Vera. Kaya natuloy yun. Tumulong sila sa Pinuno Ka-Business, Mrs. Ka-Business, lahat yung team, ka-business family, mga kagwangs. And then, yun nga, yung mga sponsor na nasa labas din ng bansa, tumulong sila pinansyal. Kaya natuloy yung kasal. So, ito lang talaga ngayon ang problema. Ito si Lito. Kailan kaya ito magbabago? Diba? So, yun malinis, para doon sa nag-comment na new user. Wala pong kasalanan sila Pinuno Ka-Business kung bakit nakasal itong dalawa. Dahil hindi naman, dumating yan sila dyan, magkasama na eh. Nagsasama na eh, naglilibin na. Ayaw lang talaga nila Pinuno na may kasama sila sa bahay na naglilibin lang. Ayaw nila. Kasi sagrado, kung saan nagsama na yung babae at lalaki, para sa akin pasintabi po doon sa mga pabor sa live-in. Pasintabi po kasi may kanya-kanya tayong desisyon sa buhay. Pero ako din para sa akin, gusto ko kasal muna. Kaya nga ako kinasal muna bago nagkaanak eh. Ganun yun eh. Importante sa akin, sagrado ang kasal para sa akin. Kaya naintindihan ko sila Pinuno Ka-Business kung bakit ganun na lang nila talaga na makasal sila Vera. Dahil nga nagsasama na yung dalawa eh. Hindi huwag kayong magsama para hindi kayo makasal. Ganun lang yun, diba? So yun, malinaw po sa ito sana new user, yun yung opinion ko na walang kasalanan dito ang ka-business family kung bakit nakasal sila. Ang problema dito talaga si Lito yung ugali niya. So yun po yung unang comment doon sa post na yun ni Pinuno Ka-Business na 2 days ago. So ito po, pangalawa. From Vilma Meraflor, Kabayan, good morning po. Ito yung comment mo, babasahin ko. Alam mo Vera, kasal ka kay Lito. May laban ka kung anong meron ang asawa mo. Kasali ka sa hirap at ginhawa. May mana o wala, kakampi mo pa rin siya. Kasal kayo. Ito yung pagkakaunawa ko dito. Kasi alam natin na ito sila Lito. Sabi niya kay Pinuno, may kaya ang pamilya. So, ang pinupunto kasi dito ni Kabayan para sa akin si Kabayan Vilma, ma'am, parang gusto niya na kahit anong mangyari, talaga ito sila Vera at Lito, katulad ngayon, magsama pa rin. Tuloy-tuloy pa rin, hirap at ginawa nga magkasama, ganun. Pero ma'am, para sa akin, i-oppose ko to kasi, pasensya na po yung ugali nga po ni Lito ang problema. Kung sa hirap yung magdildil man ng asin, basta masaya, nagmamahalan, okay lang eh. Okay lang yun eh. Kaya lang yung ibinibigay po ni Lito kay Ate Vera, sama ng loob. Mamaya, ma-high blood pa yung isa. Mapaaga pa yung buhay, buyag. Dahil nga doon sa sama ng loob niya kay Lito. Kasi ito nga si Lito ay kay Ate Vera. Pag may gusto-gusto, kailangan, pag may sinabi, kailangan gustong pagbigyan ka agad. O halimbawa, katulad yung ginawa ngayon ni Lito na nagsasabing, uwi siya sa kanila. Nagkaroon ng problema din to. Kasi nga, sabi nga ni Ate Vera, bahala ka kung anong gusto mo. At gusto nga ni Lito, nag-message pa nga kay Mr. and Mrs. Ka-Business na kukuha ng pera. Para yung savings nila babawasan. Diba? Nag-direct siya doon. Hindi siya nakinig kay Vera kasi nga gusto niya. Pero ito nakakapagtaka. Itong 2 araw na upload nila Pinuno Ka-Business. Tinawagan si Lito. Ayon kay Ate Vera, 3 araw nang wala si Lito. Umuwi daw. Tapos, nung time na to, na 2 days ago, at
habang tinatawagan na contact nila Mrs. Ka-Business, on the way, pabalik na si Lito. So, 3 araw. So, ano yun? Yung unang araw nagbiyahe siya doon. Then, kinabukasan, baga 1 araw lang siya, din balik ka agad. Ganun kabilis. Parang lang siya nagtapon ng pera. Ano lang kayang ginawa niya? At ang tanong, sigurado ba na doon siya nagpunta? Kasi ang layo ng Quezon eh. Ang layo. Alam mo, para sa akin, yung sitwasyon ni Lito, parang hindi ko kayang ganun yung biyahe ba, balikan, halos balikan lang. Hindi ko kaya eh. Ang hirap nun. Kaya malamang sa malamang, ewan ko, mahirap mahirap akusa, maghusga, or ano bang tawag doon, na baka hindi ito tumuloy sa kanila. Baka may ibang pinuntahan. Pero malalaman natin yun kung ang kanyang mga kamag-anak doon, magsabi na, oo, nandito si Lito, pumunta dito, yan yung mga ganun. So, doon tayo maniniwala kasi nakakapagtaka talaga eh. Diba? Kaya ito yung masama, masakit sa loob kasi nga, alam ni Lito na may pera si Ate Vera na nakasave, iniipon, hawak ni Mrs. Ka-Business. Pero sabi nga ni Pinono, kunin nyo na lahat yung savings nyo. Huwag nang pahawakin sa ate nyo kasi na-stress lang. Diba? So, hindi natin alam kung talagang doon na yun sa kanila. Hindi natin alam. So, yun, pambihira itong nangyayari kay Ate Vera. Nasa kanya, sa totoo lang, para sa atin, para sa akin, tayo ang pipili ng ating mga tawag dito, mayroong tawag dun eh. Kung ano magiging kinabukasan natin. Kasi may may karapatan tayo mamili kung ano yung gusto natin, kung ano ang hindi natin gusto. So yung nangyayari ngayon kay Ate Vera, kagustuhan niya yan. May option naman siya eh. Malaya siyang mamili. Kahit kasal pa yan, sa totoo lang, ang daming kasal dyan na nagkakahiwalay din eh. Mayayaman pa nga eh. Mga gwapo pa nga, magaganda pa nga eh. Buo ang katawan, pasintabi po ha. Ako nagsasabi lang ng totoo. Diba? Yun talagang hindi mahirap ang pamumuhay pero nilalayasan din, iniiwanan din dahil sa ugali. Alam niyo, okay lang naman na pobre tayo, hirap tayo sa buhay, basta umaayos lang yung ugali eh. Walang problema. Kasi yun ang number 1 na problema pag ang ugali mo masama na nga ugali mo, hirap ka pa sa buhay, di nandun na lahat. Diba? Kaya ito nangyayari kay Lito ngayon, hindi na tama para sa akin. Hindi na tama para kay Ate Vera na magpakamartir pa siya, magsakripisyo pa siya. Wala naman silang anak. Diba? So ito, yun yung pangalawang pangalawang comment from Kabayan Vilma Miraflor. Yun yung comment mo, Kabayan, na salamat din. Dahil ito, na-open ko rin ito dito. So, siguro sa mga mana-mana, mahirap yun eh. Kasi para sa tingin ko kay Ate Vera, hindi yan maghahabol ng mana. Mga ganyan, masipag naman siya eh. Baka mamaya, di kay Lito na lang, di ba? Oo, kasal sila. So, ang ibig sabihin nun, kung ang mamanahin ni Lito, meron din si Ate Vera, pero hindi maghahabol. Ni Ate Vera, mga ganyang, tawag dito, standing ng pagkatao ni Ate Vera, hindi yan masipag naman siya eh. Paano mo magiging kakampi ang isang tao kung ikaw yun ang nangaaway sa'yo? Kabayan, sabi niya kasi dito sa dulo, wala kakampi mo pa rin siya, kasal kayo. Yun na ngayon nangaaway sa kanya eh. Paano magiging kakampi ni Lito? O ni Ate Vera si Lito? Si Lito yung nangaaway kay Ate Vera. Nung itong pinanonood ko yung video ni Pinono, nagsasalita si Ate Vera ang grabe ang tingin ni Lito. Pinansin ngayon ni Pinuno eh. Parang ang talas ng tingin niya, ang tapang ng tingin niya, parang ayaw niyang magsalita si Vera. Parang kaliit-liit na tao, under si Ate Vera. Parang ganun, parang yun yung opinion ko, yun yung nakikita ko. Ang dami nagagalit kay Lito sa comment section kasi nga, naawa sila kay Ate Vera. Dahil alam naman natin, kitang-kita natin yung pagsisikap ng isa eh. Diba? So ito yung last comment. Ilocano to eh. Subukan natin magbasa ng Ilocano. Challenging to. Maintindihan ko kaya. Pero sa umpisa lang naman. Kasi Ilocano siya. Good morning po, kabayan, or kabisnes, or ma'am. Leti Dingrat. Leti Dingrat. Sabi niya, dakilang tangamit atoy Vera, kaslaawanin mga yatkin kan. Nako, Ilocano talaga martir. Hehehe. Siya.
sobra-sobra pagmamahal mo kay Lito. Siguro ikaw yung nakatadhana para sa kanya. Para ikaw yung mag-alaga sa kanya. Kaya labis-labis na lang ang sabi niya dito malang. Labis-labis na lang ang panghihinayang mo na ang sabi masala, mawala siguro to. Mawala si Lito sa'yo. Tawa siya, hihi. Kaya siguro sa'yo siya kasi kaya mo siyang buhatin. Mas yung kabayan. Sa laki mong yan, buyag. But your martyr, nakikita yung pagmamahal mo sa kanya. Kaya si Lito nagmamatigas din siya kasi alam niya na mahal mo siya. Pwede, may point dito si ate. Yun nga, sabi niya dakilang tanga. Dakilang tanga ka daw, Ate Vera, sabi ng kababayan mo, Ilocana. Parang wala na daw magkakagusto pa sa yung iba. Papakamartir ka sa katulad lang ni Lito. Tama ba yung pag-translate ko ng Ilocano? Nakakaintindi lang ako ng konti. So, yun pa, sabi nga niya, baka nga talaga ito si Ate Vera yung nakatadhana para kay Lito. Kaya, ayan, nagtitiis siya. Huwag ka na magpapakamartir, Ate Vera. Kaya, ayan, kumbaga para sa akin, yung nangyayari na yung kay Lito, dahil nakikita niyang iniiyakan siya ni Ate Vera. Merong term kami dyan parang lumalapad yung atay. Parang nagmamalaki ba? Hindi ako kayang iwanan ni Vera. Hindi ako kayang bitawan ni Vera. Alam niyo, sa totoo lang, kasi tayo pagkasal-kasal talaga, tanggapin natin, kumbaga, yun ang sabi, kasal na kayo, hindi pwede maghiwalay. Pero depende po kasi sa sitwasyon yan Kung katulad nitong sinasaktan na yung damdamin niya, emotional. Hindi man siya binubugbog, aberna. Yung emotional problem, yung emosyon niya, yung puso niya, mas matindi po kasi ang epekto nun Isang pagmamaltrato din yun ang ganyang ginagawa ni Lito. Isang pang-aabuso din po yun sa pagkatao ni Ate Vera. Kaliit na tao ni Lito, abusado. Diba? So sana maintindihan niyo po ako, yung aking opinion dito sa naging komento na to nila kabayan Leti Dingrat and kabayan New User at saka si kabayan Vilma Miraflor. So ipipaste ko po yung inyong mga komento dito. Shoutout po sa inyo. Yun lang yung para sa akin. Sana po naintindihan niyo ako para doon sa iba. Pwede nyo kayong magbigay din ng mga sarili ninyong opinion para dito sa naging comment na to ng ating mga kababayan. Kaya sumatotal talaga dito. Putulin na, Ate Vera. Gising na, pukaw na. Yung kay Pinuno. Dami nagsasabi talaga, Vera, gising na. Baka mahimbing pa yung magkatulog mo. Hindi mo ma-realize kung anong ginagawa ni Lito. Ano bang ginawa sa'yo ni Lito, Ate Vera? Ulitin ko, ginayo mo ka ba? Bakit ka ganyan na sinasaktan na ngayon damdamin mo? Sige ka pa rin. Ang sabi mo nga, kunti na lang. Kaya lang, hanggang kailan, Ate Vera? Nung itong video na nakontak ni Pinuno Ka Business, habang nandiyan kayo nag-uusap, sumaya ka. Tapos, si Lito, masaya ba? Yan yung tanong Kasi kung tutusin, binabalik-balikan ka lang yan kasi masipag ka. Alam niyang meron kang naiipon, may pondo, may nag-sponsor sa inyo. Pasintabi po dun sa mga ninong at ninang po nila, Lito at Vera. Kasi para sa akin, babae, ang hirap din kasi na ganyan Kumbaga sa akin, ang sipag-sipag ko naman, anong kulang? Binubuhay na kita, naasawa ko, tapos gaganyanin mo pa ako. Saan ako lulugar? O di, hiwalay na lang, total, wala namang anak. Diba? Ate Vera, maging matatag ka. Sa umpisa lang yan. Tama yung mga komento dito. Sa umpisa lang yan masakit. Pero mga masasanay ka din, marirealize mo din, magigising ka rin sa katotohanan na yung, tama pala sila yung mga nag-comment. Ito ako ngayon, ang saya-saya ko na. Wala na akong, hindi na ako umiiyak. Yung yung puso ko, lagi na nag-uumapo sa kaligayahan kasi hindi ka na-stress. Kasi si Lito stressful na para sa'yo Hindi siya nakakatulong talaga, Ate Vera, sa'yo. Siguro kaya ka na ganyan yung katawan mo, nahiyang ka na lang sa problema mo. Pero alam ko may makeover ka ni Mrs. Ka Business parang ginawa ka yata ang model. Panindigan mo yun, Ate Vera. Basta sana makinig ka sa comment section, Ate Vera. At saka mag-pray ka din. Pakinggan mo yung puso mo. Tama pa ba yung ginagawa sa'yo? Na nagsisikap ka? Tama pa ba na inaaruga mo siya? Inaasikaso mo siya? Tinutulungan mo? Halos binubuhay mo na lahat-lahat, Ate Vera? Tama ba yun? Tapos yung sukli sa'yo sama ng loob na hindi mo lang maibigay ang gusto niya agad-agad o mismo ay mag-aalburuto na siya na parang bata.
Tama ba yun, Ate Vera? Magising ka, please. Magising ka. Maawa ka sa sarili mo. Bata ka pa, Ate Vera. Marami ka pang mapupuntahan na maayos. Marami ka pang, may makikilala ka pang mas. Basta mas. Yun lang po yung akin. Pasensya na talaga kayo mga kababayan. Business ka, papi. Salamat dito talaga sa mga komento na to. Ito ngayon, kaya na-realize ko din na kailangan talaga magtutok din paminsan-minsan, kumuha tayo ng mga idea dito sa mga comment. Kaya salamat sa inyo. At syempre, hindi lang naman puro negatibo ang ating pipick upin dito. Syempre, pasalamatan din natin yung nandyan na nakasuporta, full support na nakakaunawa din. So, ito kasi yung mga comment na to, positive talaga to para sa akin na naawa talaga sila kay Vera. Pero ito lang yung kinorek ko lang kanina sa sarili kong opinion na hindi talaga kasalanan nila ka-business kung bakit nakasalito. Tinulungan lang nila. So yun lang po ang problema talaga dito si Lito. Siya yung sakit. Siya yung stress kahit sa ka-business. Hindi magandang kasama yung ganyan. Kasi siyempre apektado din yan. May emosyon tayo eh. Nagbibigay tayo ng advice, baliwala rin naman pala. Diba? So yun lang po yung aking reaction ngayon dito sa komento na ito. Maraming salamat sa inyo. At shoutout lang po. Una, please support po. Yun nga yung aking mga kasamaan mga reactors dito. Anime Reactors TV, Ma'am Fleurs Channel, Kalingap Turak, Taong Gala, Alminda Mix Vlog, and Katangay PLC. Ayun po. So maraming salamat. And shoutout po pala kay Sir Wakiwak TV and Papa Sundot TV and si Sir Bong MTV. Shoutout po sa inyo. At sa aking pinsan, Walls Tradition. Sa aking nanay, stay strong lang, Nay. May bantay ka na. Nandyan na yung aking kapatid. Salamat. Nakauwi din. At sa aking mga anak, ingat kayo. At happy birthday pala sa aking bunso, anak, Lex Jean. Salamat sa iyo, anak. Alam ko naman na habang lumalaki ka, nagiging good boy ka na rin. Makulit nga lang. So, malapit ka na grade 7. Magpapasok ka na, kaya magbibinata ka na, hindi ka na baby. Bawal na magpasaway. Kailan nanay. Ingat lagi, anak. Mahal ka ni mama. Kita-kits tayo. Sunod lang kila kuya at kila ate. Diyan naman sila si papa at saka sila nanay. Nakasama mo palagi. Huwag magpapasaway kay nanay kasi matanda na rin siya. Maraming salamat po. Yun lang yung sa akin. Binati ko lang yung aking bunso kasi birthday niya po ngayong araw na to. So hanggang dito na muna. Maraming salamat. At shoutout kay Ate Marilyn. Ate Marilyn, good morning po on the course ng Liano Rap. Salamat sa support. Ma'am Marilyn Cabanilla, thank you rin po. Ma'am Maria Luisa Cartalaba, salamat din po sa patuloy na suporta ninyo. Kabayan si Pascual, good morning. Kabayan Jessie Lucas, good morning din po. Ma'am Sara, good morning. Ate Ems, good morning. And Kabayan Julia Pardalis Vlog, hello po. Ma'am Bilen Ruelas ba yun? Makamali ako. Sige lang, check ko na lang sa susunod. So maraming salamat po sa inyong suporta. Yun na po muna ngayon. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na aking mga gagawing reaction. May nakalatag na po ako pero hindi ko muna sasabihin. Baka hindi ko pa magawain sa tamang oras. Bye po. Ingat po tayong lahat. God be the glory.